So, pag-uusapan naman natin ngayon dito sa slide presentation na to yung procedure ng pag-allocate ng cost kapag subsequent department na. So, kanina kasi dun sa mga nauna nating video is first department lang siya. So, dito sa slide presentation na to is paano mag-allocate ng cost kapag second, third, fourth department, and so on and so forth. Okay. So, the procedure followed is the same as discussed in the two methods. So, dun sa mga nauna nating video that discussed FIFO tsaka weighted average. So, yung procedure, ganun pa din. No? So, ang kaibahan lang is there will be an additional cost column for the costs of units received from the previous department. Okay? So, di ba dahil subsequent department ka na, so yung pinaka-input mo is manggagaling sa previous department. So, yung mga cost na or yung mga units na galing sa previous department, meron na siyang related na cost or meron na siyang daladalang cost. No? Yun po yung tinatawag nating transferred in cost. No? So, magkakaroon po tayo ng additional column for the transferred in cost. No? So, essentially, yung procedure is kagaya rin lang nung natutunan natin doon sa mga naunang video regarding weighted average tsaka FIFO. So, we will continue the problem, no, yung ginamit natin sa FIFO tsaka weighted average with the additional data na ipapakita ko sa inyo, no. This is not in the book, no. So, ito po yung additional data. Meron pong copy nitong data na to doon sa ating Google Drive link. Pwede mo po siyang i-download at i-print, no, para mas convenient, no? So, from time to time, babalikan natin tong data na to while discussing the cost allocation for subsequent departments. Okay, so, mas maganda po sana i-print nyo tong data na to, hawak nyo siya habang pinapanood nyo to, itong ating video discussion na ito. Okay. Step 1 is fill up the total units to account for section. Write the percent of completion. So again, gagamitin natin yung ating solution format. Nasaan na siya? Ito. Okay, for weighted average. Yan, ito siya. Okay. So, ito po yung gagamitin nating format. Kagaya din lang siya nung format na ginamit natin doon sa mga naunang video. So, ayon doon sa ating step 1 is fill up the total units to account for section. Okay, so ito po yan. So, ayon sa ating given data, let me show it to you in Word format. Yan. Maybe we can zoom this a little. Wait lang Zoom natin para medyo malaki-laki naman. Okay. I think this will do. Ayan. So, doon po sa ating work in process June 1, meron po tayong 70,000 units. So, ilalagay po natin siya dito sa ating format here. Sige, ilagay natin. And then, wala pong binanggit yung problem. Ayan. Wala po siyang binanggit kung ilan yung units na ito pala, meron pala. Sorry. Ito pala sa second, sa baba. Nakalagay, units received from previous department, 440,000. So, ito po yan. Let me take note no, na itong 440,000 na to is actually yung units transferred out dun sa previous department. Let me show you yung solution natin dun sa weighted average video kanina, dun sa naunang video. Now, take note, ito siya. Ayan, yung naka-yellow po ngayon, transferred out 440,000. Yung inilabas po at natapos ng department na to, yun po yung magiging started dito sa department na to. Ayan, naka-yellow din po siya. Okay, so para makita natin na related itong ginagawa natin ngayon doon sa naunang department. Okay? And then we get the total. Okay. And then, as usual, lalagyan natin siya ng percent of completion. Okay? So, ilan pong discussion tungkol dyan is this. Okay? Especially about the transferred in cost.
The transferred in cost of the beginning work in process is always 100% complete. So again, i-define natin yung transferred in cost. Ito po yung cost na dala-dala ng mga units na natanggap natin from the previous department. Okay? So may dala-dala na po yung cost yung galing nga sa previous department, yung mga cost na accumulate niya doon. So once na dumating yan dito sa ating department 2, no, dala-dala na niya yung cost na yon. So lagi yung 100% kasi ang reason dyan, these units will not reach the finishing department, yung department na pinag-usapan natin ngayon, if it is not 100% complete in processing of the molding or previous department. Yun nga yung sinasabi ko na hindi yan makakarating sa department na to kung hindi siya 100% tapos dun sa previous department. Yun po yung logic kung bakit, puntahan natin ating solution, yung transferred in cost or transferred in percentage of completion ni work in process is always 100%. So, ayan po. And then, puntahan natin ngayon yung completion niya regarding sa materials at conversion cost sa finishing department. So, sabi, eto po siya. I'm going to highlight it here. Ayan. Ayan, ayan. Materials, 0% complete. Conversion cost, 75% complete. Bago po tayo pumunta dun sa ating previous doon sa ating solution format rather. Let me emphasize na ayon dito sa problem, eto siya. Dito daw sa finishing department, siguro i-highlight natin ng red yan. Yan. Dito daw sa department na to, materials are added at 90% completion. Ayan, sa first sentence, naka-red po siya ngayon sa inyong screen. The finishing department adds packaging materials when the process is 90% complete. Mamaya po, magagamit natin siya sa iba pang slides, no? Pero, dito po sa ating pinag-uusapan ngayon materials, this explains why yung percent of completion nitong work in process June 1 regarding materials ay 0%. Wala pa siyang materials. Bakit? Kasi as of June 1, siya ay 75%. I'm highlighting it ngayon. Yan. 75% converted pa lang. Sabi, materials are added at 90% completion of the process. So, wala pa talaga siyang materials. Okay? So, ilagay na po natin to 0 tsaka 75 dito sa ating solution format. Ayan. Okay? Let's go now to our slide presentation. Next. Step 2. Fill up the costs to account for section. No special procedure involved. Ang ibig sabihin po doon kung ano yung natutunan natin doon sa mga nauna nating discussion, no, doon sa FIFO at weighted average, yun din po yung gagamitin nating procedure for this. No? Step 2 dito sa subsequent department. So, ilagay na po natin siya dun sa ating solution format. No? So, dito po yan. So, ayon sa problem, punta natin. Itong si work in process June 1, 183,400 yung kanyang transferred in cost. 0 pesos rather, no? Wala pa siyang material, so 0. And then conversion cost 630,000. So, ilalagay po natin siya dito. And then we also get the total. Ayan. So, materials, wala. Conversion cost, 630,000. Transferred in cost, 183,400 for a total of 813,400. And then, ito po, yung cost added this period, ito po yung susunod nating ilalagay. Ayan. So, transferred in cost, 1,113,200. Sige, lagay natin dito. Direct materials, 349,500. Conversion cost, 6 million. So, lagay po natin yan dito with the corresponding total. Ayan po. Yan. So, 349,500, 6 million, tsaka 1,013,200. Let me take note, no? Itong transferred in cost na 1,113,200, ayan, naka-yellow po siya ngayon. Yan po yung transferred out cost dun sa previous department, yung pinag-usapan natin dun sa naunang video. Let me show it to you. Ito po yan. Ayan. See? Ayan. Transferred out nung Department 1, 1,113,200. Siya yung transferred in dito sa Department 2 na naka-yellow ngayon. Okay?
So, gusto ko lang pong i-highlight yan, no? Yung relationship ng dalawang department. And then we get the total dito sa baba. Yan, calculate mo na lang yan. O, ayan. So, you get the total there. Okay, let's go now to the slide presentation. Okay. Step 3. Fill up the units as accounted for section and put their respective percent of completion. So, sige, tingnan natin yung ating solution format. Okay, so, ang sabi, sige, puntahan natin yung problem. Yung problem natin. A work in process June 30. Ayan, hin-highlight ko ngayon. Okay. Work in process June 30, meron kang 22,000 units. So, ilagay natin dyan dito. In process. Ayan. Ngayon, balikan natin yung problem. Wala siyang sinabi ilan yung units na na-transfer out. Ayan, kahit tingnan mo siya dyan. Wala siyang sinabi. So, paano natin isosolve yan? Ayon dito sa ating slide presentation, this could be computed by subtracting from the total units to account for the number of units in the ending inventory. So, ang solution natin is 510,000 less 22,000. Tingnan natin kung nasaan siya dun sa ating solution format. So, di ba I have pointed out dun sa previous videos natin na itong dalawang to, yan yung naka-yellow ngayon, dapat lagi yang equal. Okay? So, pwede natin i-assume na ito ay 510,000 din. Okay, yun. So, yung dalawang total na yan, equal yan. Ngayon, pwede na nating, para makuha natin itong transferred out, itong hina-highlight ko ngayon ng green, ayan, you subtract 22 from 510. So, that's 488,000. Yun po yung sinasabi doon sa ating slide presentation here. Ayan. Subtracting from the total units to account for the number of units in the ending inventory. Okay, next, the transferred in costs percentage of completion for both transferred out units and ending work in process is always 100% following the logic used for beginning work in process. Ano yung sinasabi niya? Puntahan natin yung ating format. Okay. So, unahin natin fill upan ngayon yung transferred in cost nung dalawang to. Yan. Nung transferred out units tsaka work in process June 30. Okay? So, since yung transferred in cost ay yung cost na galing sa previous department at since yung logic nga natin kanina is hindi naman siya makakarating do sa department na ito, itong department 2, kung hindi siya tapos sa previous department. Kaya, ang percentage of completion ng dalawang to, yung transferred out units at saka yung work in process June 30, 100% pareho ang kanilang percent of completion when it comes to transferred in cost. Kasi nga, anong logic natin? Hindi siya makakarating dito sa department na to, itong finishing department na pinag-uusapan natin ngayon, kung hindi siya 100% complete dun sa previous department. Kaya, yung kanilang cost, no, ng transferred in cost, no, ay laging 100% complete. Next, saan na tayo? Here. It should be noted that both beginning work in process and ending work in process are 0% complete as to materials, since materials are added when the process is 90% complete. Both have not yet reached this point. Balikan natin yung ating word problem. Here. Okay. So, si ending work in process, according to our problem, I'm highlighting it now, ayan, sa baba, is 75% complete as to conversion. Okay? Ngayon, sinabi niya, materials, 0% complete. Pero in case na hindi niya i-mention yung percentage of completion ng materials, it is very obvious na wala pang materials yung June 30 work in process. Why? Balikan natin yung taas natin hinighlight kanina. Ito. Ayan, dyan sa line na yan, may naka-highlight na red. It says, materials, inilalagay lang when the process is 90% complete. So, si ending work in process, since 75% complete pa din siya as shown here, ibig sabihin, wala pa siyang material. So, ilagay na po natin to dun sa ating
solution format, no? So 0 sa material, 75% sa conversion cost. Ito po siya. And of course, yung transferred out, no, units, dahil na-transfer out na nga sila, so ibig sabihin, yung percent of completion nila regarding materials and conversion cost will be 100%. Logic doon is, hindi naman sila matatransfer out kung hindi sila 100% complete. Sorry, nasaan na tayo? Okay, dito na tayo. Step 4, fill up the equivalent units of production or EUP section. No special procedure, which means kung ano yung natutunan natin doon sa naunang dalawang video, ganun din po yung procedure natin. So, let's do it doon sa ating solution format here. So, kokopyahin lang po natin yung itong mga amount na to. Kokopyahin lang natin siya papunta dito. Okay? And then, yun na, yung ating multiplication, no? So, remember, yung para siyang nagmumultiplication table. Halimbawa, itong dalawang to, yan, imumultiply mo. Let's highlight them with red. Ayan. So, ang sagot niya, dito. Yan. So, ayan. Okay? So, tapatan lang ulit yan. Tapos, ito, at saka itong, yan, i-highlight natin sila ng green. O, yung dalawang yan. Diba? Multiply mo ang sagot dito. Yan. Diyan. Okay? So, kagaya din ng procedure natin doon sa naunang video. So, hindi ko na siya i-detail, no? Ipapakita ko na agad yung sagot hanggang doon sa total. Yan. Kasi, nas-discuss na natin yan doon sa naunang video. Okay? So, yan po yan. Okay. Next step, compute for the cost per EUP, no special procedure. So, ganun pa din yung procedure natutunan natin sa mga naunang video. So, cost per EUP, we are using weighted average. So, ang gagamitin natin is itong total na i-divide natin dito. So, ayan. Total ng materials divided by total EUP ng materials. So, ang sagot niya ay dito. Yan, remember? Okay, so yan po yung ating, ito pala, sorry. Dito pala, ito pala yung cost per EUP natin. Ayan, 0.72. Naka-highlight po siya ngayon. Ayan. So, diba, ganyan yung procedure natin kanina dun sa weighted average. Okay, so ganun din po yung susundin natin. Okay, so hindi ko na po papakita isa-isa dahil napakita na po natin yan dun sa nauna pang dalawang video. So, papakita ko na agad yung sagot ng cost per EUP, ni conversion cost, tsaka ni transferred in, pati yung total niya. Okay. Step 6, allocate the factory cost to ending work in process, spoiled units, and units transferred out. This will be done on a per cost element basis. Again, no special procedure. So, paano nga ulit yon? Just to recall, itong cost per EUP, i-multiply natin dun sa katapat niyang EUP dito. So, i-highlight natin siya ng violet. Ayan. Ang sagot, no, dito sa tapat, no, sabi ko nga, para ka nagmumultiplication table dyan. So, ayun, 349,500. So, ganun po yung gagawing procedure mo para sa lahat, no? So, hindi ko na ulit po yan ipapakita ng detalyado. Papakita ko na agad yung sagot kasi napakita na po natin yan in detail previously sa mga naunang slide. And then, of course, you get the total. Ayan. Okay? So, tapos na po yung allocation natin ng cost. Pwede na po tayo sigurong mag-journal entry. Palagay ko, yun na yung kasunod dun sa ating slide. Let me see. Okay. Yes, eto na po yung journal entries natin. So, paliwanag natin. Yung una nating entry, we debited work in process finishing and credited work in process molding for 1,113,200. So, ano po yan? Yan po yung entry nung paglabas ng finished units ni molding department papuntang finishing department. Kaya nga naka-debit si finishing, nadagdagan yung work in process niya. Nabawasan naman yung work in process ni molding. Nasaan po siya dun sa ating solution format? Ito po yan. Ito siya.
Ayan. Yun. Yan po yung first entry natin. Second entry, ito naman po. Yan. I'm going to highlight it with green. Yan. Yang dalawang yan. Yung incurrence po ng cost sa finishing department. Ang entry po niya, ito po. Second entry. Debit work in process finishing for 6,349,500. And credit, direct materials inventory, and various accounts for labor and overhead. So, yan po yan. Okay? Next entry ay yung paglabas from our finishing department papuntang finished goods, no? So, yung amount nung natapos natin is 8,003,329 pesos and 78 centavos. Ayan, so debit finished goods, credit work in process finishing. Ipakita po natin kung nasan siya dun sa ating solution format. Ito po siya. I'm highlighting it with yellow. Ayan. Yan po yung makita natin dun sa entry. So, for first in, first out, siguro po mag-separate ako ng video for that. No? Though we're going to use the same data.